Good morning Pilipinas! Nagbabalik po ang Panahon TV na nanggigising sa inyo ngayong Lunes ng umaga. Ngayon naman po mga kababayan, silipin po natin ang ginanap na Batang Emergency Response Team o BERT Broadcasting Workshop dahil siyempre pa, hangad ng Panahon TV na maging kaisa namin kayo sa pagbibigay ng ulat panahon. Panoorin po natin ang ulat pangmulan. Mararamdaman dito ang malakas na At hangin. umaabot na ng 7.5 millimeters. Kasilangang baybayin ng Para Luzon. sa Panahon TV. Marami po kayong matutulungan with the information that you're sharing. Ang sapat na kaalaman, kaakibat ng maayos na paghahanda sa mga kalamidad. Sa muling pagsasanib puwersa ng Panahon TV at ng Department of Education o DepEd, isinagawa ang 4 na araw na seminar para sa mga estudyante at guro mula sa 16 na dibisyon ng NCR. Kapag po magbabalita tayo, di ba, magiging reporters na kayo. Dito, inalakay kung paano paghahandaan ang mga kalamidad sa tulong ng media. Kailangan po nila ang ating tulong para tayo ay umunlad. Don't use the word summer to describe tag-init. Nagbabato po sa akin ng update nila. Malaking tulong ito sa aming mga mag-aaral at na-experience din nila kung paano magbigay ng information. Makakatulong sa lahat ng taong manonood sa Panahon TV kung ano na yung nangyayari sa kanilang paaralan. Dati nang nagsama ang dalawang institusyon sa proyektong BERT o Batang Emergency Response Team. Dito, sinanay ang mga guro mula sa iba't ibang munisipalidad ng NCR sa Bagak, Bataan sa mga dapat gawin sa oras ng sakuna. Mga kabataan ngayon, anong gagawin natin? Follow the formula, who says what. Partly cloudy, generally maganda yung panahon. Layunin din ng Batang Emergency Response Team Broadcasting Workshop na turuan ang kabataan kung paano magbigay ng mga ulat tungkol sa panahon. Nag-uulat para sa Panahon TV. Kapag ganito sa tsunami, Magandang umaga, Pilipinas. saan sa walang tigil na pagpuhos ng malakas na ulan? Nakiisa sa seminar ang Radyo ng Bayan dahil anila, ang radyo ay isa sa mga pinaka-epektibong medium sa paghahatid ng impormasyon lalo na sa panahon ng kalamidad. Napakahalaga ng radyo. Ang radyo, isa sa mga pangunahin na nagdadala ng komunikasyon at balita, lalo na sa panahon ng kalamidad. Yun yung pangunahin na naibibigay na response. Kasi ang pinag-uusapan natin dito yung tugon At ang response sa panahon ng kalamidad, kaagad na ipakikita na yan ng radyo. Ang balita ay hindi lang sariwa. Ang balita ay updated, segundo, minuto. Nagbahagi naman ang Panahon TV ng kaalaman tungkol sa mga weather information upang lubos maunawaan ng mga estudyante ang mga ulat panahon. Marami po yung mabubuong mga ulap. Pwedeng magdulot ng mga pagbaha. Tropical depression muna siya. Tinuruan din sila kung paano magbigay impormasyon sa pamamagitan ng pagsusulat ng mga TV scripts. Sa paraan na mas maiintindihan ng kahit na bata. Hinikayat din ng Panahon TV na makiisa ang mga estudyante at guro sa pag-uulat ng panahon bilang citizen correspondents. Iuulat po natin yung mga nangyayari sa ating kapaligiran on air. Kaya naman ang mga participants nasubukang makapag-ulat sa harap ng kamera. Good morning, Philippines. Reporting live. Tandaan, Suspendido na po ang lahat ng klase sa lahat ng antas. Sa panahon ngayon, pinakailangan nating maghanda. Dito natututunan ng mga bata kung paano ihanda ang sarili at para makaiwas tayo sa mga iba't ibang uri ng kalamidad. Makikwento ko sa kanila na yung mga sakuna na ito ay maaaring makasira sa atin pero hindi ito mapipigilan pero pwede ito maiwasan at mapaghandaan. Itong seminar na po ito, nalaman ko po yung mga ibig sabihin po ng mga mahalagang salita na hindi ko pa po alam at nadagdagan po ako ng maraming kaalaman. Bilang isang guro, meron kaming konting kapangyarihan para ibahagi ang kaalamang ito na kung saan maaari kaming magkaroon ng mga
seminar o workshop din tulad nito sa aming paaralan na makapagbigay kami ng impormasyon tungkol sa mga pangyayari sa aming mga lugar. Ini-expect ko sa mga guro na sila naman kasi ang mga school coordinator sa Disaster Risk Reduction and Management Committee at ang mga batang miyembro ng Batang Emergency Response Team. Ang lahat ng natutunan nila sa 4 na araw na seminar regarding broadcasting ay hindi lang magtatapos sa araw na ito. Ito ay isang simula na kung saan ay sila ay ating kapartner sa pagbabahagi ng information regarding weather condition. Sabi nga natin, kapag ang mensahe ay binibigyan mo ng kahulugan, nanggagaling yun sa puso. At bago umakit yan sa kaisipan, dapat ang mensahe, mahal mo para maging makatotohanan at maging sincero ang paghahatid ng balita. At ngayon naman po mga kababayan, silipin na natin ang aasang lagi ng weather for the next 3 days. Ito po ang 3-day weather forecast ng Pag-asa. Unahin po natin ang Baguio, magiging maganda po ang panahon natin dyan bukas. Magpapatuloy po ang fair weather hanggang sa darating na Huwebes. Dito naman sa atin sa Metro Manila, magiging maulap at maulan ang ating panahon bukas. Pero huwag po kayo mag-alala dahil gaganda po ang ating weather pagsapit ng Wednesday at Thursday. Sa Metro Cebu naman po magiging maulan ang ating panahon bukas at sa Wednesday dalhin po natin ang ating mga payong. Pero huwag po kayo mag-alala dahil pagsapit po ng Thursday, fair weather na pong mararanasan dyan. Sa Metro Davao naman po, fair weather po ang ating mararanasan bukas. Magpapatuloy ang magandang panahon hanggang sa araw ng Huwebes. At bilang panguli sa Zamboanga, fair weather din po ang ating mararanasan dyan bukas hanggang sa araw ng Huwebes. At yan nga po ang 3-day weather forecast natin sa atin ng Pag-asa. Magbabalik po ang Panahon TV makalipas ang ilang mga paalala.